Di ba, tinatawag kang hipon. Saan ba nag-umpisa yung hipon na yun? Sumali ako ng Binibining Angono 2017. Yung mga bakla lang doon na siguro na cardiac ako or talaga natuwa lang sa katawan ko na mas maganda daw yung katawan ko kumpara sa mukha ko. Nanalo ako nung time na yun. Ano lang naman, sining special award. So, pamilya namin talagang balakangin. May korte. May korte po talaga. Siyempre, usually, ang mga sinasabi, di ba, pag hipon, tapon ulo, kain katawan. Bakit sabihing hipon, pangit yung mukha? Maganda kayo. Siyempre po, naka 3 times a day na po yung ligo ko, kain ko, tsaka yung supplement ko po. 9 hands na siya. Yes po. Sabi, di ba, pag hipon, hindi daw matalino. Tama ba? Siyempre, ang tao naman, hindi naman lahat alam, di ba? Meron po tayong mga bagay na, habang nabubuhay po tayo, still learning tayo everyday. Oo naman. Kumbaga, isang beses ka lang magkamali, ayun na po yung tatatak sa kanila. Hindi yung mga tama mong ginawa. Bakit ano ba yung mga mali mong nagawa before? Yung mali yung nasagot ko. Sa pageant? Hindi ako yung tipo ng tao na parang bida-bida na, guys, matalino ako. Yes, this is me. Wala akong ganun na placard sa ulo ko na matalino ako. So, nung nag-pageant naman ako, sinubukan ko lang din naman mag-try. So, nung unang try ko, nakapasok ako. Nagawa ko naman din yung best ko. So, yung lahat, talinong-talino sa akin. Tapos, nung pangalawang pageant ko, siguro napagod na lang din ako kaka-pageant ko. So, hindi na ako nakasagot ng tama. Parang hindi na maganda yung delivery nung pagsagot ko. Tatak na nila sa akin, bobo ko. Pero, hindi ko tatapusin yung learning ko everyday. Hindi ako magpapa-apekto na hanggang dito lang ako. No. Feeling ko naman pagiging matalino, yung marunong ka lang umintindi ng kapwa-tao, yung kung paano ka rumispeto, kung paano mo dalhin ng tama yung sarili mo, kung paano ka makibagay tao. Kasi pakikisama pa rin yung number 1. Aanin mo yung talino mo kung bastos kang tao. Walang mararating yun. May mga narinig din ako na, yun nga, bastos ka din daw. Bastos ako sa mga taong bastos din sa akin. May mga na-experience ka ba ng mga indecent proposal? Ano po yun nagpapayong girl po ako before. Nung mga 17, 18 years old po ako sa golf course po. Koreano po siya. So, ayun po yung talagang muntik ko na rin kagat. Pero hindi siya ganun katanda. Parang muntik mo ng patulan. Kakaahunan ng buong pamilya ko. Pero tinanong ko yung papa ko ata yun. Sabi niya, hindi, mag-aral ka na lang. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Kung nakapagtapos ka na pag-aaral, baka mas maganda pa yung kainatnan natin. Ano yung pinakamatinding bashing na natanggap mo? Siguro yung pagiging bobo ko, parang ang tagal na nun. Mag-move on na kayo. Ano, bawal mo nang matuto. Pinapalo ka ba nung bata ka? Bugbog talaga. Kasi nagbabayulit, parang hazing yung pinanggalingan ko. Pero never po ako nagtanim ng sama ng loob sa pamilya. Kasi dinisiplina ka lang. Feeling ko hindi po ako magiging ako. Kung hindi ako nakinig sa kanila, baka kung ano-ano na rin yung mga nagawa ko sa buhay ko eh. Yung ibang tao, hindi alam na nakagraduate ka. Yes, tapos po ako ng pag-aaral ko. Nasa Wawawin ka na nun? During po. Nag-aral ka ng college nung time na yun? Opo, nagmo-modular po ako. Tsaka talagang umattend din po ako ng mga ibang eksena sa school. Bakit pala budol yung tawag sa'yo? Kasi Budol po yung apelido ko. Herlin po palayo ko. Nicole Budol po yung totoong pangalan. Tuwang-tuwa ka sa budol. Sabi ni Lord, para sa'yo tong apelido na to. Ikaw napili ko para maging budolera. Marami bang naniligaw sa'yo ngayon? Meron naman. Pero ayoko magmadali eh. Kasi baka sabihin ng arte mo, kemi-kemi na nga nung naniligaw sa'yo. Ba't hindi ikaw sumagot? Ako'y niligligawan, di ba? Enjoy na lang bawat